Kung usapang hustle play lalo na sa depensa, siguradong hindi magpapahuli dyan ang tinaguriang hustle assassin ng New York Knicks na si Josh Hart. Sa modernong NBA kung saan puro flashy highlights, deep 3-pointers at high scoring performances ang madalas mapansin, may isang player na iba ang tinatahak na landas. Hindi man siya palaging umaambag ng bongga sa pagpunto sa stat sheet, pero ang intensity at hustle na dala niya ang siyang bumubuhay sa buong kupunan para agawin ang momentum mula sa kalaban. Siya ang ultimate wild card, pwede siyang momentum stopper sa pamamagitan ng isang crucial defense stop at pwede rin siyang momentum starter sa pamamagitan ng isang fast break na nagsimula sa kanyang sariling rebound. Ang kanyang pagiging agresibo, walang takot at walang pagod na paglalaro ang palaging nagiging sakit ng ulo ng kahit sinong kalaban. At kung babalikan natin ang epic run nila sa finals kontra sa powerhouse ng San Antonio Spurs, isang katotohanan ng mananatili, hindi kailanman magagawang manalo ng Knicks at maiuwi ang kampyonato kung wala ang player nilang itong si Josh Hart. Siya ang pyesa sa makina, ang ugat sa puso at isa sa kaluluwa ng New York. Si Oubre saves it. Hart has it. Here comes Hart on the breakaway. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-usapan ng kwentong basketball ni Josh Hart. Paano nga ba naging isa sa pinakamahalagang pyesa ng isang championship team ang isang player na hindi naman kilala sa pagiging superstar? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Lost the handle, hounded by Payne and Hart, and they force the steal. 2-on-1 with Brunson. Hart right to the... Bago pa man siya naging paboritong pambato ng New York, hinasa na ang karakter ni Josh Hart sa isa sa pinakarespetadong college basketball program sa Amerika, ang Villanova University. Dito nabuo ang tinatawag nilang Nova Voice sa ilalim ng sistema ni Coach Jay Wright. Natutunan ni Hart ang halaga ng team first basketball. Hindi siya ang pinakamatangkad, hindi rin siya ang pinaka-athletic, pero siya ang pinakamatalino pagdating sa pagbabasa ng laro. Taong 2016 nang makamit nila ang NCAA Championship. Dito pa lang mga idol, litaw na ang chemistry niya kasama sina Jalen Brunson at Donte DiVincenzo. Alam na niya agad kung paano i-maximize ang role niya. Ang pagiging isang elite at epektibong two-way player, wala siyang pakialam kung makakailang points siya. Ang mahalaga ay panalo ang team. Well, fast forward tayo mga idol sa 2017 NBA draft. Sa kabila ng kanyang championship pedigree, bumagsak siya sa 30th overall pick. Pinili siya ng Utah Jazz pero agad ding na-trade sa Los Angeles Lakers. Marami ang nagduda kung may puwang ba ang isang undersized green it out guard sa isang flashy na prangkisa tulad ng Lakers, pero hindi nagpatinag si Josh Hart mga idol. Sa kanyang rookie season agad niyang ipinakita na isa siyang steal sa draft. Bagamat puno ng mga bituin ng Lakers noon, nakahanap ng playing time si Hart dahil sa kanyang depensa at sipag. Katunayan, naging NBA Summer League MVP pa siya noong 2018 mga idol. Dito nagsimula ang reputasyon niya bilang isang guard na kaya makipagpisikalan sa mga malalaking big men sa ilalim ng ring. Para kay Hart, ang bawat loose ball ay buhay at kamatayan. Pero hindi naging madali ang buhay niya sa NBA mga idol. Naging bahagi siya ng isang blockbuster trade na nagdala kay Anthony Davis sa Lakers. Kaya napunta siya sa New Orleans Pelicans. Matapos ang ilang taon sa Pelicans, na-trade naman siya papuntang Portland Trail Blazers. Para sa ibang players mga idol, ang palipat-lipat ng team ay nakakababa ng kumpiyansa, pero para kay Hart, it was just another day at the office. Sa bawat team na mapuntahan niya, isa lang ang constant, ang 110% na effort sa court. Huwag din nating kalimutan mga idol, hindi lang puro hustle si Hart. Kung kinakailangan ng opensa, kaya rin niyang umiscore. Patunay dyan ang nangyari noong March 12, 2022 bilang isang Trailblazers. Kalaban nila ang Washington Wizards dahil kulang sa tao ang Portland. Kinakailangan ni Hart na akuin ng opensa. At ano ang ginawa niya? Nagpakawala siya ng napakainit na career high 44 points mga idol. Umuulan ng tres, agresibo sa drive at perfect mula sa free throw line. Nagambag pa siya ng 8 rebounds at 6 assists. Pinatunayan niya sa buong liga na kaya kong umiscore ng 40 kung gugustuhin ko. Pero pinipili ko mag-rebound na dumipensa na lang dahil doon ako pinakakailangan. Isang mindset mga idol na bihira mo lang makita sa mga players ngayon na uhaw sa individual stats. Hanggang sa dumating ang trade deadline noong 2023, ang trade na nagbago sa takbo ng karir niya at ng buong prangkisa ng New York Knicks pagdating niya sa mecca of basketball. Para siyang umuwi sa kanyang tunay na tahanan mga idol, kabilang na ulit siya sa Nova Boys. Dahil sa sobrang lalim ng samahan nila Jalen Brunson, naging instant ang chemistry. Hindi na nila kailangan mag-adjust, alam na agad nila ang galawan ng isa't isa sa loob ng court. At kung may coach man na perfect match sa playing style ni Josh Hart, walang iba mga idol kundi si Tom Thibodeau. Alam naman natin kung paano magpalaro si Coach Tibbs kung wala kang depensa at puso.
puso, uupo ka sa bench. Pero kay Hart, nakita ni Coach Tibbs ang isang sundalo na handa makipagyera ng 48 minutes straight kung kinakailangan mga idol. Literal na Iron Man ng New York Knicks. Well, pag-usapan naman natin ang mga hustle plays niya na talagang nagpabilib sa buong liga. Imagine mga idol, isa siyang guard na may height na 6'4", pero kung humablot ng rebound, akala mo isa siyang power forward na 6'10". May mga laro na kung saan humahakot siya ng 15 to 19 rebounds. Ang pinaka nakakabilib ay ang kanyang offensive rebound sa mga sitwasyon na mukhang tapos na ang possession ng Knicks. Biglang susulpot si Hart mula sa perimeter, tatalon sa gitna ng mga higante at itatapik ang bola palabas para bigyan ng second chance points ang kanyang team mga idol. Ang mga simpleng tapik na ito ang mga loose balls na dinadaluhong niya kahit magasgas sa mukha niya sa sahig. Ito yung tinatawag nating backbreaking plays, yung tipong ganda na ng depensa ng kalaban sa loob ng 23 seconds. Pero dahil sa hustle ni Hart, panibagong opensa na naman para sa New York. Nakakaubos ng moralidad ng kalaban. Lahat ng pawis, sakripisyo at hustle plays na ito ay nagbunga at dinala ang New York Knicks pabalik sa pinakamataas na entablado ng basketball ng NBA Finals. At ang nakaabang sa kanila, ang dominanting San Antonio Spurs na pinangungunahan ng kanilang generational alien mga idol. Isang kaabang-abang na series. Well, kung titignan natin mga idol, masyadong mahaba at matangkad ang lineup ng Spurs. Halos hindi makapenetrate ang opensa ng Knicks dahil sa nakaharang na pader sa ilalim ng ring. Pero dito na pumasok ang halaga ni Josh Hart mga idol. Sa mga oras na struggling si Bronson sa kanyang shooting dahil sa mga double teams, si Hart ang naging anchor ng emosyon at tinerhiyan ng kupunan. Well, nakita naman natin sa seryeng ito kung gaano kaimportante ang naging papel ni Josh Hart. Isa siyang piyesa ng New York Knicks na kayang buhayin ng kupunan at dito natin nakita ang never say die ng Knicks dahil sa impluensya ni Josh Hart. Sa Game 2 ng serye, tambak na ng halos 30 ang Knicks. Anong ginawa nila? Unti-unting gumapang at syempre ang isa sa nagbigay ng hype sa kupunan ay ang mga hustle play nitong si Josh Hart mga idol. Hindi man kalakihan ang puntos na dala niya pero ang kanyang presensyang dala ang siyang naging susi ng kupunan para hindi sumuko sa laban mga idol. Well, dahil sa kanilang nabuong solidong chemistry ay itinumba nila ang mga batang player ng Spurs na pinumumunuan ni Victor Wembanyama. Hindi nabigo ang New York Knicks na buuin muli ang Nova Boys mga idol. Well, dahil sa tagal na naglalaro ng mga ito sa college basketball, ang chemistry na nabuo nila ang siyang naging susi para makipagsalpukan sa mga malalaki at malalakas na kupunan sa liga ng NBA. Pero para kay Josh Hart, hindi mo kailangan maging pinaka-talented na player sa court. Kailangan mo lang maging player na may pinakamalaking puso. At nang tumunog na nga ang final buzzer, opisyal ng kampiyon ng New York Knicks. At habang yakap-yakap ng Nova Boys ang isa't isa, alam ng buong lungsod ng New York na ang titulong ito ay hindi mangyayari kung wala ang kanilang ultimate hustle machine. Si Josh Hart ay higit pa sa kanyang mga statistics. Siya ang blue-collar worker ng Knicks, ang tagapagbuhat ng mabibigat na trabaho na madalas iniiwan ng iba. Ipinakita niya sa bawat aspiring basketball player na may espasyo at may halaga ang mga taong handang ibigay ang lahat para sa ikabubuti ng nakakarami. Well, ang kanyang kwento mga idol ay isang paalala sa larangan ng basketball. Ang talent ay nagpapanalo ng laro, pero ang hustle, determinasyon at puso ang nagpapanalo ng mga kampyonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagiging hustle assassin nitong si Josh Hart? Sang-ayon ba kayo na isa siyang mahalagang piyesa ng Knicks sa pagkuha nila ng kampyonato?